Kapag nagbabago ka, marami ka talaga isasakripisyo. So, yan talaga i-discuss natin. Kasi kapag nakapag-desisyon ka na talaga magbago is from old version to new version is marami ka talagang isasakripisyo. Hindi lahat makakasama mo. Yes, kahit pa yung mga parents mo, kapatid mo, kaibigan mo dati, mga katrabaho mo, or kung sino pa man yan. Meron pa nga iba, di ba, nasa relationship, nagkaroon ng awakening, is nagkahiwalay. Kasi nga, hindi na sila nagre-resonate. Kasi di ba may frequency yan base sa kamalayan. So, kapag nag-change ka ng kamalayan is may change of reality. So, kuwari, mapapansin mo yan, 'di ba? Kaya yung mga ganito, yung spiritually awake na tao is hindi talaga bagay magtrabaho as employee. Yun napansin ko 'di ba? Kasi magkakaroon ka talaga ng friction sa mga tao kasi karamihan na nasa employment is mga tulog. Hindi naman sa ginajudge sila pero yun nga nakaloop sila dun sa program ng ganun, 'di ba? May tawag diyan dati, slave morality tsaka master morality. So, 'di ba yung mga ganun? Yung master kasi is yun yung conscious na intentional sa mga ginagawa, iniisip. So, syempre, kasi kapag nanging-empleo ka, strict yung rule diyan, 'di ba? So, hindi pwede yung gusto mong gawin is magagawa mo na lang basta-basta. Kahit pa sabihin mo na tama yung nakuha mo yung desired outcome. Kasi yun yung na-experience ko rin dati, 'di ba? Yung ganun sa trabaho. Pero yun nga, 'di ba? Yun yung mapapansin mo. Tsaka yung uh, usually sa tao talaga. Tsaka yung mga bagay na dating nagpapasaya sa'yo or mga hobbies, ganyan. Hindi na yan palatable sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka na mag-enjoy. Kasi nga, nagbago ka ng mindset, di ba? So, nagkaroon ng internal shifting, magbabago ka ng reality. Magbabago mo na kung paano tingnan yung mga bagay-bagay. So, ito yan. Ang pagbabago mula sa old self papunta sa new self ay hindi lang tungkol sa pagdagdag ng bagong habits. Minsan tungkol din ito sa pagbitaw sa mga bagay na hindi natugma sa taong gusto mong maging. O kasi nga dati, program ka passive na passive. Tapos puro unconscious, reactive yung mga ginagawa mo tsaka iniisip mo. Which is borrowed mo lang naman yan sa lahat ng mga naobserbahan mo, napapakinggan mo, napapanood, pati sa mga taong nakakasalamuha, pati sa kultura, 'di ba? Kapag seryoso kang nagbabago, hindi lahat ay makakasama mo sa bagong chapter ng buhay mo. O masaklap nga to, magkakaroon kasi ng clash din talaga Kasi nga yung mga tao na nasa paligid mo, 'di ba? I-reflect back niya no yung subconscious mo na dating kang program nagbabago ka, 'di ba? Magkakaroon ka ng clash diyan. Kasi nga yung subconscious mo is ire-reflect back ng ibang tao, which is yung dati mong programming. Kaya mostly ng mga spiritually awake na tao is nagsosolo lang, 'di ba? Kasi nga, yun nga yung consequences ng pagbabago. Yun talaga yung, alam mo sa pyramid, hierarchy of needs, 'di ba? Self-actualization nasa top. 'Di ba? Kasabihan pa nga ni Bugoy, lonely sa top pero hindi sinabing malungkot, 'di ba? Fuck 'yun, sa totoo lonely talaga sa top. Hindi to ibig sabihin ng pagiging mayaman na. Marami kasing superficial na tao na iniisip na pag nasa top ka is mayaman, ganun. Pero walang ano tawag dito, walang kinalaman yung money doon. Self-actualization ang sinasabi natin, 'di ba? Kasi nakikita mo na yung mga bagay-bagay or perspective na pinagdaanan mo rin dati. Which is binago mo na kasi nga nagbago ka, di ba? May mga habits na kailangan maiwan. Ang old self ay may mga nakasanayan, pagpapaliban, pagiging inconsistent, sobrang pag-overthink, madaling sumuko, pagpupuyat o palaging paghahanap ng validation. Actually, meron pa nga malala
lahat ng pag-iisip puro negative, 'di ba? Nakaka ano ko 'yan sa ibang tao eh. Pag nagbabago ka na, syempre positive na yung thinking mo, 'di ba? Tapos sabay alam mo yung mga chismis, wala ka nang interest diyan, 'di ba? Balita, entertainment. Hindi mo pwedeng dalhin lahat ng ito habang sinusubukan mong maging bagong version ng sarili mo. Oo, kasi parang babalik-balik ka lang din talaga kasi nga, 'di ba nga, madugo kasi talaga ang pagbabago. Kailangan diyan constant repetition. Kasi nga sa neuroplasticity, 'di ba? So hindi lang kilos ang i-repeat mo. Yung kilos ang magsesemento, pero pati yung thoughts mo, tsaka yung emotion mo na nagaling from old, which is limiting beliefs at mostly self-destructive at negative, 'di ba? So yun din yung babaguhin mo. Hindi sapat na sabihin mong gusto mong magbago, kailangan mong bitawan ang mga bagay na nagpapanatili sa dati mong ikaw. Oo, kasi maglulup ka lang yan eh. Mahirap kasi magbago kung ah, dala-dala mo pa rin yung old habits mo, mga paniniwala mo. Tapos, wala kang isang, anong tawag doon? May word doon eh. Wala kang isang paninindigan, di ba? Kuwari, nagbago ka na, sinabi mo na nakapag-desisyon ka na, dapat final na yon. Hindi yung magfe-flip-flop ka pa, babalik ka sa dati, di ba? Pero, madali lang sabihin yan, mahirap siya gawin sa totoo lang. Kasi nga marami kang tatanggalin sa buhay mo, 'di ba? Mostly niyan tao talaga, tsaka yung mga lugar. Kaya nga yung iba, 'di ba, pupunta sa probinsya, mga ganun na lang naninirahan, yung payapa na lang. Or yung iba pupunta sa mga malalaking village, ganyan. May mga taong maaaring hindi na sumabay. Ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin. Oo, kahit nga dito sa sa family, 'di ba? Uso 'yan sa family. Pag nagkaroon ka ng awakening, 'di ba? Yung family na traumas tsaka yung mga belief system ng family mo, hindi ka na makaka-relate. Magtatalo pa kayo niyan, 'di ba? Tapos mapapansin mo, yung parents mo, kapatid mo, parang hindi sila naiiba sa mga katrabaho mo or mga kapitbahay mo, 'di ba? Kasi nga program eh, nire-reflect back niya yung subconscious mo na program din dati. So, kaya yan yung sinasabi ko na bukod sa kalaban mo yung sarili mo, in a positive way to kasi nga gusto mo magbago, 'di ba? Baka marinig nyo yung kalaban, isipin nyo pessimist. Meron ka pang mga tao sa paligid mo na magre-remind dun sa old version mo sa'yo, i-reflect back niya, 'di ba? So kung paulit-ulit, imagine one, ikaw mag-isa, which is totoo lang naman talaga, ikaw lang naman talaga mag-isa sa buong buhay mo, 'di ba? Hanggang kaduluduluhan. Pero yun nga, versus ang daming nasa labas, 'di ba? May mga taong nakasanayan mong kasama nung ikaw ay nasa old version, pero habang nagbabago ang mindset, values, priorities at lifestyle mo, maaaring magkaroon ng distance. Oo, totoo yan. Kasi nga, iba na yung reality mo, di ba? Kaya nga, pag nagbago ka, di ba, mapapansin mo parang sangkatutak na dadaan sa yung mga pagsubok or challenges. Relationship mo, magbe-break kayo ng kung sino pa man yan. Pagdaanan ko rin yan dati, yung mga ganyan. Kaya nakaka-relate ako dyan. Tapos, from paycheck to paycheck, biglang tataas yung kita mo, ganun. Kasi nga, nagbabago ka, 'di ba? So, yan yung sinasabi nila na nagmamatured ka. Pero wala yan sa age, awakening lang talaga. Na-realize mo lang talaga yung sarili mo na ikaw pala talaga ang may power at control sa buhay mo. Hindi naman yung ibang tao talaga, 'di ba? Nire-reflect back lang nila yung subconsciousness mo, which is yung program nga, limiting beliefs, nasa survival, yung mga ganyan. May mga may mga taong nakasanayan mong kasama nung ikaw ay old version mo, pero habang nagbabago ang mindset, values, priorities, at lifestyle mo, maaaring magkaroon ng distance. Hindi ibig sabihin na masama sila. Minsan,
magkaiba lang kayo ng direksyon. May mga taong komportable sa dating ikaw dahil iyon ang version na nakasanayan nila. Actually, first impression last. Nakakategory ko na yan. Napatunayan ko na yan eh. Hindi mo mababago yan, promise. Lalo na kung walang internal shifting yung mga tao sa paligid mo. Kapag nagsimula kang mag-set ng boundaries, mag-focus sa goals, maging disciplined, at hindi na sumasabay sa dati mong lifestyle, maaaring hindi na kayo mag-click gaya ng dati. At okay lang yun. Hindi lahat ng taong kasama mo sa simula ay kasama mo hanggang dulo. Actually, itong biggest talaga realization para sa inyo. Wala kang kasama kundi si God lang or tinatawag kong self. Ikaw lang talaga mag-isa hanggang kaduluduluhan. Sure, magkakaroon ka ng pamilya at anak kung gusto mo. Parents mo, mawawala yan. Kapatid mo, maghihiwalay ka na ng das. Tapos, bawat individual sa atin ay may sari-sariling katawan. So, technically, kung may sari-sarili ang katawan, sariling self-interest lang at survival nila ang mahalaga. Which is ganun ka rin. So, dapat ngayon pa lang ma-realize mo na yan. Kaya ang swerte nyo dahil napapakinggan nyo to, wala kayong maririnig na ganito sa TikTok, YouTube, or any platform. Maririnig nyo lang yan dito dahil parang ito yung channel na parang hindi naman siya occult kasi hindi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Yung mga parang underground na lang, parang ganun, di ba? Pati yung mga gamit at environment mo maaaring magbago. Kasama rin dito ang physical environment. Kasi magiging minimalist ka na niyan eh. Ayaw mo na kasi ng worry, gusto mo na lang ng peace. 'Di ba? Kasi mental clutter 'yan. Pag marami kang gamit, isa rin 'yan kaya nire-refuse ko magkotse. Pero who knows, 'di ba? Gusto ko rin magkotse ng isa lang ganun. Pero yung marami, perwisyo 'yan. May mga damit, gamit, lugar, social media accounts, larawan at iba pang bagay na patuloy kang ikinokonekta sa dating identity mo. Kayo ba, nagtitingin pa ba kayo sa mga old pictures nyo? Nagre-ruminate ba kayo ganyan? Ako hindi eh. Tinitingnan ko lang yung picture for the sake of art. Yung isipin ko, ganito pala itsura ko nung bata ako, nung 20 years old ako. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong itapon lahat. Ang punto ay, tanungin mo ang sarili mo kung ang environment mo ba ay sumusuporta sa taong gusto mong maging. Mahirap maging productive kung buong environment mo ay puno ng distractions. Totoo yan. Mahirap talaga, 'di ba? Kasi nga, nakaka-lower ng frequency yan. Lalo na yung ingay, 'di ba? Tapos may mga maraming istorbo. Kaya nga yung mga mayayaman nagbabayad talaga ng malaki para lang sa peace. Kasi pagka mapayapa, mas nakakaisip ka ng malinaw, nagiging productive ka. Tapos, na-enjoy mo yung buhay talaga. Kasi kala kasi ng ibang tao, mas may enjoy mo yung buhay na nasa social media, maraming ginagawa, 'di ba? Sa totoo, napansin ko 'yun eh. Hindi na ako nakikinig ng music. Tapos sabay yung training lang at kain, tapos trabaho, 'yun lang. Mas nakaka-enjoy din pala yung ganun. Yung kahit cellphone nga, yung pakikinig ng podcast, hindi na ako nakikinig kasi sinuuna ko yung trabaho. So, napansin ko is parang mas mapayapa at mas nagiging productive ka. At itong positive side yan, pag nagdi-detox ka sa SOCMED tsaka mga passive entertainment, is nagkakaroon ka ng clarity at focus. Tsaka yung attention mo is humahaba. As in sa trabaho, di ba nga challenge ko nga sarili ko, di ba, 120 videos for more than 1 month. So, nagawa ko na rin yun. Kasi mahilig akong parang mag-challenge din yung sarili, di ba? So, sabi ko, nagagawa to ni Treb, Sabi ko, gayahin ko nga.
So, ginawa ko siya, di ba? Actually, nilagpasan ko pa 120. Si Trev din ginagawa niya rin yun, 120 plus. Kaso hindi siya tumatalab sa akin eh. Pero ewan ko lang, kaya hininto ko, binawasan ko na lang konti. Pero ganun pa rin strategy ko. Kasi sabi ko parang hindi to effective ah. Syempre mag-a-adjust ka. Mahirap maging healthy kung lahat ng nakapaligid sa iyo ay nagtutulak sa old lifestyle. Mahirap maging bagong ikaw kung patuloy mong pinapangalagaan ang environment na dating ikaw. Kaya nga yung mga nagbabago, umalis talaga sa hood nila, nag-a-abroad, mga ganyan, or lilipat lang ng bahay dun sa mas peaceful. Pero dito sa Pinas, medyo mahirap siya gawin kasi mahal yung renta. Kahit nga ako, bumalik ako dito, 'di ba? Pero meron naman kaming probinsya, pwede naman ako tumira dun. May identity na kailangan mong iwan, ito ang pinaka malalim. Minsan hindi habit ang kailangan mong bitawan, identity mismo. Halimbawa, ganito talaga ako. Hindi ako discipline, mahina ako sa ganitong bagay, hindi ako lucky, hindi ko kayang gawin iyon. Kapag paulit-ulit mong sinasabi iyon, nagiging bahagi iyon ng self-image mo. Well, kapag nagbago ka, yun yung identity mo ang dapat mong paulit-ulitin. Ulit-ulitin through neuroplasticity, di ba? Kasi pagka inuulit mo yung new version mo, paano ba siya mag-isip? Paano ba siya dumiskarte? Paano ba siya magsalita? Paano yung posture niya? Paano ba yung work ethics niya? Paano ba yung discipline niya? Yung mga ganyan. So, pag paulit-ulit mo yan, magiging normal sa'yo yan. At parang malilimutan mo na yung old version mo, di ba? Actually, kapag nakapag-desisyon ka, is once lang talaga yan eh. Sa totoo. Kasi yung nakapag-desisyon nga ako mag-quit nga ng vices, di ba? Yung inom tsaka yosi. Kasi once ko lang ginawa yun, yung wala na negosasyon, di ba? Ganun din yung nag-training ako more than 3 years ago na eh. O more than 3 years ago. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Kasi nga, parang, alam mo yung parang may kulang sa'yo pag hindi mo siya ginagawa. Kapag paulit-ulit mong sinasabi iyon, nagiging bahagi iyon ng self-image mo. Ang pagbabago ay nagsisimula kapag sinabi mong hindi na ako ganoong tao. Hindi ibig sabihin na instant kang magiging perfect. Ibig sabihin nagsisimula kang gumawa ng mga desisyon na consistent sa bagong identity mo. O neuroplasticity nga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi talaga uubra yung assume nyo identity kung walang action. Kasi ang action talaga ang magsisemento ng identity mo. Kasi ang katawan ng tao, may memory yan at brain. Hindi naniniwala yan kung walang proof. At ang proof ay ang kilos mo, di ba? Kaya nga titingnan mo sa tao, hindi yung sinasabi niya, yung kilos niya talaga. Kasi ang kilos ang totoong identity. Behavior ang totoong identity. Diba? Behavior. So, kailangan i-rewire mo yung katawan mo. Kailangan kumilos ka. Di uubra yung mindset na yan na lagi mo nakikita sa mga podcast or mga pinapanood mo na motivation kung walang kilos. Kaya minsan, lonely ang transformation. Yes. Pero sinabi ni Bugoy, lonely sa top pero walang sinabing malungkot. Fuck yan. Actually, mas masaya ka, di ba? Kasi, sino ba naman hindi sasaya na ang healthy ng katawan mo? Kasi unprocessed food kinakain mo, kompleto tulog mo. Nakakapag-focus ka, hindi distracted utak mo, hindi maraming chatter sa utak mo. Emotion mo, peaceful, walang anger, walang hatred, resentment. Hindi ba masarap na buhay yun? Sa mga average or normal na nakikita mong tao, isipin nila boring yun. Kung alam lang nila ang laman ng kalooban mo. 'Di ba? Kung alam lang nila, 'di ba? Kaya nga sinabi ni Bugoy, lonely sa top, pero walang sinabing malungkot.
Ito ang hindi madalas pag-usapan. Ang growth ay maaaring maging lonely dahil habang umakyat ka sa isang bagong level o realidad, di ba? Nagkaroon ng reality shift. May mga bagay na kailangan maiwan sa ibaba. Minsan tahimik ang transition, mas kaunti ang kausap mo, mas kaunti ang distractions, mas pinipili mong mapag-isa, mas nagiging selective ka sa mga taong pinapapasok mo sa buhay mo. At sa simula, maaaring maramdaman mong may nawawala, pero minsan hindi pagkawala ang nangyayari, realignment. Unti-unti mong inaalis ang hindi na akma sa direksyon ng buhay mo. Oo, kasi nga 'di ba, mas nakakapag-focus ka sa sarili mo. Kasi nga natuklasan mo na mas maganda pala talaga pagka malaya ka, 'di ba? Ibig sabihin ng kalayaan is nagagawa mo yung mga gusto mo, naiisip mo yung gusto mo, 'di ba? Nararamdaman mo. Pwede piliin yung pakiramdam kasi yung mga pakiramdam sa trigger lang naman yan eh. Kung alisin mo yung trigger, 'di ba? Or kahit may trigger ka, kung naho-hold mo yung sarili mo, is mas malaya ka, 'di ba? Hindi mo kailangan pilitin isama ang lahat. May misconception na kapag nagbabago ka, kailangan mong kumbinsihin ng lahat na magbago rin kasama mo. Actually, si Buddha, ewan ko kung totoo yung story niya. Kasi meron siyang asawa at anak. Tapos yung nagka-enlightenment siya, iniwan niya raw yun. Ewan ko kung sure yun narinig ko lang yun ewan ko kung totoong story yun. Hindi, ang trabaho mo ay baguhin ang sarili mo. Kung may gustong sumabay, welcome sila. Kung may gustong manatili sa dati nilang buhay, respetuhin mo. Pero sa totoo, ganito kahit yung si master ko sa SQS, sinabi niya bandage daw yun eh. Yung human love, bandage daw yun. Kasi ang unconditional love is yung parang sa self lang talaga, 'di ba? Which is yun yung pinapaniwalaan ko kasi kumpleto ka naman at talaga eh. Pero parang bandage nga yun yung parang pagre-reproduce, tsaka yung yung marriage, yung ganyan, pakikipagrelasyon sa opposite gender. Kasi nga, ang purpose lang kasi nun is para mag-reproduce lang talaga, 'di ba? Na-realize ko na rin yan eh. Parang naisip ko, sabi ko, pag may pagrelasyon ako, tapos ayaw ko naman mag-anak, so parang wala rin kwenta yung relasyon, di ba? Kasi yung relationship sa sarili ko, well, nagagawa ko naman yung gusto kong gawin, di ba? Masaya naman ako sa mga lifestyle ko, tsaka kinakain ko, tsaka ginagawa ko everyday. So kung may isang tao pa dyan na nandyan, sabi ko, pasanin ko pa to, di ba? Babae, aasa yan sa'yo, di ba? Walang babae na hindi makikipagrelasyon sa leader talaga, di ba? So, parang pasanin ko pa yan. Tapos, sabay, ayoko naman mag-anak, di ba? So, parang yun yung naisip ko. Which is, tama nga yung master ko. Tsaka yung mga ibang enlightened masters, di ba? Pero, yun nga, kanilang perspective yan. Sinishare ko lang yung point of view ko dahil ako yung nagsishare ng info. Ayoko gamitin yung point of view ng ibang tao dahil hindi ko sila kilala at hindi naman ako sila. Hindi mo kailangan patunayan na mas mahusay ka na at lalong hindi mo kailangan kamuhian ang old self mo. Dahil ang old self mo ay nagdala sa iyo hanggang dito. Actually, yung old self mo nagpamukha sa iyo. Ibig sabihin, nagpa-realize sa iyo, 'di ba? Kasi ngayon yung sinasabi ko sa iyo, 'di ba? Na kailangan matanggap mo yung good side at bad side mo. Kaya nga isa lang talaga ang formula ko, self-love lang talaga, 'di ba? Kung gusto mo magbago, mahalin mo sarili mo, 'di ba? Kasi ikaw ang magiging source ng lahat 'di ba? Actually, yun pa nga lang, parang law of assumption na yung principle na yun eh. Kasi, ikaw ang source, di ba? Ikaw ang source, subjective reality, ikaw din ang player ng buhay mo. O kung ikaw ang source, may kailangan ka pa ba? Malamang ang kailangan mo lang pagkain, inumin, bahay na matitirahan. Yun lang, kahit paulit-ulit lang, di ba? Babalik ka rin talaga sa survival. Alam ko,
hindi nyo to magigets kasi ito yung highest wisdom eh na natap ko eh, yung survival talaga eh. Mukha siyang superficial pero babalik at babalik din kayo dito pag nandito na kayo sa kamalayan na to. Kahit yung sinasabi nila na external ay reflection, medyo shallow pa nga yan eh, di ba? Kasi nga, oo, well, sabihin na natin reflection yung external, pero yung pagkain everyday, di ba? Tsaka yung life for life, sino ba namang gumawa ng realidad na para magpatuloy yung buhay mo, kailangan mong kumain ng another life, di ba? Kaya yung mga nagsishare dyan na ano, na yung life as reflection lang daw. Well, anong masasabi mo sa survival, di ba? Anong masasabi? Reflection ba yun, di ba? Na kakain ka ng animals para ka mabuhay. Diba? Napaka-compassionate ko nga sa pag-share ng survival wisdom eh. Kasi ganun ko kamahal yung mga nagsasuffer, 'di ba? Ayaw mo naman makakita na nagsasuffer, 'di ba? Pag narinig to ng mga tao, pessimist ka, unfollow. Which is naranasan rin yan ni SQS, 'di ba? Kundi ano ang kailangan kong maging at ano ang kailangan kong bitawan para maging taong iyon. Dahil kapag nag-level up ang iyong identity, natural na may habits, relationship, environment, beliefs at bahagi ng dating ikaw na hindi na makakasama sa journey. Well, people come and go, 'di ba? Tapos environment, well, panandalian lang din 'yan, 'di ba? Lahat ng bagay din is naaagnas, 'di ba? Walang permanente sa buhay. Yung belief, depende yan sa sitwasyon mo, pwede mabend yan or mabago. Depende sa circumstances mo, 'di ba? At minsan ang pinakamalaking tanda ng tunay kang nagbabago ay hindi kung gaano karami ang nadagdag sa buhay mo, kundi kung gaano ka katapang bitawan ang mga bagay na hindi nakabilang sa bagong ikaw. O medyo masakit yun, no? Kasi meron din ako mga kapitbahay dito, ito yung makikita ko, niyayaya ako magbike. Sinasabi